Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon nga po ay naisip ko pong ibahagi sa inyo ang tungkol po sa batas ng pagtatanim at ng pag-aani, unang sesyon. Nakasulat po ito sa Galatia chapter 6 verse 7 hanggang 9 na nagsasabing, "Huwag ninyong nilangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni numan. Kung ano ang inihasik ng tao ay yun din ang kanyang aanihin. Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa laman ay aanin ng kamatayan. Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritu ay aanin ng buhay na walang hanggan. Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng tagtang panahon, tayo yaani kung hindi tayo magsasawa." Amen. Ang magsasaka ay nag-aani ng maraming mga gulay, maraming mga bunga. Una sa lahat, bago niya maani ang mga bagay na iyon, kinakailangan niyang bungkalin ng kanyang lupa, taniman ang mga binhi at alagaan ang mga ito. Kahit ang mga lupa na ito ay sadyang malaki, kung ang magsasaka ay hindi magtatanim ng mga binhi, hindi siya makakaani ng kahit na ano. Sa parehong paraan, kung ang magsasaka na ito ay nagtanim ng binhi sa malaking lupa at masipag na nag-aalaga sa mga binhing ito, siya ay maghihintay na may pananabik sa kanyang puso. Sa gayon, siya ay makakaani ng siksik, liglig at umaapaw na 30 times, 60 times at 100 times na ulit. Kung ang mga tao ay magtatrabaho na kagaya ng ganito, sila ay makakaani ng mas marami pa kagaya ng kanilang iniisip. May ilang mga taong sadyang nagtatrabaho ng mahirap. Ngunit kahit na sila ay nagtatrabaho ng mahirap, hindi pa rin sila nakakaani. Ibig sabihin, may mali sa kanilang pagtatanim. Sa espiritual, ilang mga tao na nangunguna upang maging masipag sa buhay Kristiyano, pero hindi sila nakakatanggap sa kanilang pagpapala. Sa halip ng pagpapala, sila ay nakakatanggap ng mga problema at ng mga kahirapan. O hindi kaya naman, sila ay mayroong ilang mga seryosong mga problema. Hindi sila nakatanggap ng mga pagpapala kahit na sila ay naglingkod sa loob ng dekada bilang Kristiyano. Pero, ang pangako ng Diyos ay hindi nagkakamali. Ano man ang ating itinanim sa harapan ng ating Diyos Ama, yun din sigurado ang ating aanihin. Kung susundan natin ang laman, ang aanihin natin syempre ay laman. Ngunit kung tayo ay susunod sa Espiritu na mula sa Diyos, sa gawa ng Espiritu, aani tayo ng mga bunga ng Espiritu. Kaya sa ganitong pangungusap, kinakailangan natin suriin ang estado ng ating pananampalataya. Ngayon, ibibigay ko sa inyo ang detalyado kung paano tayo makatatanggap na nag-uumapaw ng pagpapala bilang ating aanihin at magbigay luwalhati sa ating Diyos Ama. Mga minamahal kong kapatid kay Jesucristo, sa pagkasunod-sunod upang makatanggap tayo ng ating mga tinanim, una sa lahat, kinakailangan natin linaning o bungkalin ang lupa ng ating mga puso. Ang magsasaka ay nagtatanim. Kahit ang mga binhi ay maganda, hindi siya makakaani ng marami kung tataniman niya ay hindi mabuting lupa. Para sa halimbawa, kung ang mahirap na lupa o tigang na lupa o di kaya naman ay lupa na katabi ng kalsada, mahirapan talaga na ang binhi ay tumubo. Sa halip na tutubo, ang mga ibon ay lalapit dito at kakainin. O di kaya naman, ang mga binhi ay masusunog sa pamamagitan ng sikat ng araw. Makakaani tayo ng 30 times, 60 times at 100 times kung tayo ay magtatanim sa magandang uri ng lupa. Sa kaparehas na pangyayari, kung tayo ay magtatanim sa espiritual na mga kagandahan ng lupa, tayo ay aani ng mga pagpapala. Dito, ang lupa ay sumisimbolo sa ating mga puso. Ulitin ko po, dito, ang lupa ay sumisimbolo sa ating mga puso. Kahit na tayo ay magtanim ng maraming binhi at alagaan ng mga ito, hindi ito tatanggap o hindi ito magbubunga, hindi ito tutubo ng mga maraming mga bunga. Kung hindi natin ito itatanim
sa magandang uri ng lupa. Kaya nga, kinakailangan natin itanim ang mga binhi sa magandang uri ng lupa upang sa gayon ay patuloy ito magbunga ng maraming mga bunga. Kapag tayo ay nagbubungkal ng lupa, una sa lahat ay tinatanggal muna natin ang mga malalaking bato. Pangalawa, tinatanggal muna natin ang mga damo. Pero, depende sa ating mga naisin kung unahin natin ba ang damo, kung unahin muna natin ang bato. Kaya nga, kapag tayo nagbubungkal, tinatanggal muna natin ang mga bagay na ito. Sa kaparehas na paraan, upang mabungkal natin ang ating mga puso, kinakailangan natin tanggalin ang bato. Ano po ba ang bato? Tanggalin ang kasamaan sa ating mga puso. Ang damo o bato sa ating mga puso, ito ay mga kasamaan sa ating puso. Ano ba ang kasamaan sa ating mga puso? Kagaya ng galit, sama ng loob, pagkapuot, pandaraya, panghuhusga, pabago-bago ng puso, kasakiman, pagsisinungaling, pangangalunya, pagkakanulo, at iba pang mga bagay na alam natin na kasamaan sa ating mga puso. Kapag naisa-isa nating tanggalin ang mga bagay nito sa ating mga puso, ibig sabihin kagaya nito. Iniisa-isa natin na tanggalin ang mga bato sa lupa, kagaya nito. Ang puso natin ay kagaya ng lupa, kinakailangan natin tanggalin ang lahat ng uri ng kasamaan sa ating mga puso. Sa gayon, ating mapapadalisay, mapabanal ang ating mga puso. Kapag katapos na malinang ang ating mga puso at matanggal ang lahat ng mga bato at damo sa ating mga puso, kinakailangan tayo magtanim na ng binhi. Hindi pwedeng magtanim ang isang magsasaka kapag habang ito'y binubungkal. Kinakailangan niyang bungkalin muna ang kanyang lupa saka pa lamang magtatanim ng kanyang binhi. Ngayon, sa kasong ito, ano bang ibig sabihin na magtanim? Ang magtanim, ito ay ang pagsunod sa lahat ng kautusan ng Diyos na makikita natin sa Biblia na sinasabing gawin, huwag gawin, itapon at itago. Sa gayon, ito po ay proseso ng paglilinang sa ating mga puso. Kaya, magtanim tayo ng naayon upang makatanggap tayo ng ganitong uri ng regalo. Ang pagtatanim ay ang pagsunod sa mga salita ng Diyos. Ano bang salita ng Diyos? Kagaya ng pagbabahagi ng gospel, ng salita ng Diyos. Pag-ebanghelyo, pag-ibig sa kapwa, pagsunod, paghahanap ng sariling kapakanan ng ibang mga tao, paglilingkuran ng ibang mga tao, pagsasakripisyo ng iyong sarili, pagbibigay ng ikapu, pagbibigay ng katapatan, at pananatili ng araw ng pamamahinga at iba pa. Kung tutuusin mga kapatid, hindi ito mahirap sundin ng ganitong uri ng utos. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, kung miniibig natin ang ating Diyos Ama, susundin natin ang kanyang mga utos, na kagaya ng sinasabi sa atin sa unang Juan chapter 5 verse 3. Kung hindi natin gagawin ang mga bagay na ito, ibig sabihin hindi natin minamahal ang Diyos. Kung hindi natin minamahal ang Diyos, ibig sabihin minamahal natin si Satanas. Kaya, kung iniibig natin si Satanas sa ating mga puso, sa ating mga isip, hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan. Tayo talaga ay haharap sa mga paghihirap, sa mga pagsubok, sa mga problema, sa mga aksidente, at iba pa. Dahil, ang pag-ibig kay Satanas ay pagbibigay ng hindi pagsunod sa salita ng Diyos. Ako po ay magbibigay ng halimbawa. Halimbawang ganito, may isang tao na huli na umaalis ng kanyang bahay upang puntahan ang kanyang pupuntahan. Dahil huli na siya sa pag-alis, lagi siyang nagmamadali kung saan man siya pupunta. Sa pagmamadali niya, nalalabag niya mga batas trapiko. Siya ay laging nakatingin sa mga eskinita. Nakatingin siya kung may pulis ba o wala, o kung meron bang mga nakatagong kamera o wala. Sapagkat tumatakbo sa kanyang pag-iisip, nalalabagin ang mga batas trapiko, upang sa gayon siya ay makatakbo ng mabilis. Sa kanyang pag-iisip at pagmamadali, lagi siyang kinakabahan sa ganitong kaso,
sapagkat lagi niyang tinitignan kung may mga nakatingin bang mga pulis. Sapagkat kapag siya'y nahuli, syempre agaran siyang magbabayad ng multa. At minsan, sa hindi inaasahang pangyayari, maaari siyang makabunggo ng ibang mga sasakyan. Gaano to hindi komportable kapag hindi siya aalis o aalis siya ng nagmamadali. Sa isang halimbawa naman, may isang tao na maagang umaalis sa kanyang tahanan upang pumunta kung saan siya pupunta. Dahil maaga siya umaalis, nakakasunod siya sa mga batas trapiko. Hindi siya tinatamad sapagkat umaalis siya ng maaga at sinusunod ang lahat ng mga batas sa mga trapiko. Gaano kakomportable kung tayo po ay namumuhay sa ganitong mga batas, kaparehas na paraan. Kung tayo ay namumuhay sa salita ng Diyos, papaano ang ating puso ay magiging komportable? Gayun din, kung hindi tayo sumusunod sa salita ng Diyos, paano tayo laging kakabahan? Kakabahan sa mga pagsubok, kakabahan sa mga problema dahil alam natin na tayo lumalabag sa salita ng Diyos. Pero kung alam natin tayo'y sumusunod sa salita ng Diyos, tayo po ay makakaramdam ng komportable sa ating mga puso, kaginhawaan sa ating mga buhay, sapagkat alam natin na magtatamo tayo ng biyaya pagpapala sapagkat sinusunod natin ng kanyang mga utos. Sa ibang salita, nakadepende sa atin kung tayo ba ay magdidesisyon na tayo mamumuhay bilang mabuting Kristiyano o hindi. Sa kaparehong paraan, tayo ay magtatanim ng mga binhi. Pero, kinakailangan hindi lamang tayo magtanim ng isang beses. Kung magpagdesisyonan natin na mamuhay bilang magandang buhay Kristiyano, kinakailangan tayo magtanim ng binhi hindi ng isang beses kundi patuloy na magtatanim. Ang mga magsasaka ay nagtatanim ng iba't ibang uri ng mga binhi sa mga pagkakaibang uri ng klima. Sa parehong paraan, kapag ang isang magsasaka ay nagtatanim ng ganitong uri, siya yaani ng iba't ibang uri ng panahon. Kagaya rin po nito, kinakailangan natin magtanim, sumunod sa salita ng Diyos hanggang tayo po ay makapunta sa langit. Kinakailangan natin bungkalin ang lupa, kinakailangan natin na taniman ang mga lupang ito ng mga magagandang uri ng mga binhi. Sa pamamagitan ng ganitong paraan, tayo'y aani na magkakaibang uri ng pagpapala at biyaya. Tsaka nga po pala, kapag tumutubo na ang ating mga itinanim, syempre huwag natin kakalimutan na alagaan natin ito. Paano natin naalagaan? Dito sa lupa, ang pag-aalaga ay pagtatanggal ng mga peste sa ating mga pananim, pagtatanggal ng mga bulate, pagpapataba ng lupa, pagbibigay syempre ng supply na tubig, mahalaga po ito. Pag-aalaga sa mga bunga, hanggang ito'y ating maani na. Ngayon, ano pong ibig sabihin na kinakailangan natin alagaan ang mga bunga o ang ating mga itinanim? Una sa lahat, kinakailangan syempre natin na dumalo sa pagsambang gawain. Ulitin ko po, syempre, kinakailangan natin dumalo sa pagsambang gawain. Sapagkat nakapakinig tayo ng salita ng Diyos, natututunan natin ang kalooban ng ating Diyos Ama, tayo nagsasama-sama kagaya o katulad ng ating mga kapatid sa pananampalataya sa pamamagitan ng pagdalo sa pagsambang gawain. Siyempre, kapag habang dumadalo tayo sa pagsambang gawain, mas lalo nating natututunan kung papaano kalulugdan ng ating Diyos Ama. Mas lagi nating matututunan kung papaano ba maglingkod sa ating Diyos Ama. Dahil dito, ang ating pananampalataya ay patuloy na aangat at sa pamamagitan po nito, tayo rin po ay makapagbabahagi ng biyaya ng salita ng Diyos sa ibang mga kapatid natin sa pananampalataya. Pangalawa, syempre pagkatapos natin dumalo sa pagsamba, kinakailangan naman natin na umawit ng papuri at manalangin sa Diyos. Sa pamamagitan ng awit, papuri at ng mga pananalangin, makatanggap tayo ng kapuspusan, makatanggap tayo ng inspirasyon, at makatanggap tayo ng kalakasan na nagbumula sa banal na Espiritu. Kapag ang magsasaka ay mahina, papaano niya matataniman ang kanyang lupa? Sa Espiritu din,
Kung masipag tayo mag-alaga, kung masipag tayong magbungkal ng ating lupa, ito ay maaari nating taniman at malagaan sila ng maayos. Ganun din po. Kapag wala po tayong kapuspusan ng espiritu, kapag hindi tayo puspos ng banal na espiritu, mahirapan tayo na umupo at makinig habang sinasagawa ang pagsambang gawain. Pero kung alam natin ang salita ng Diyos na maayos, ngunit hindi naman natin itinatabi sa ating mga puso o hindi naman natin na pinagtatagumpayan ng sanlibutan, mga kapatid, hindi talaga natin matatabi ang salita ng Diyos kung wala tayong pananalangin. Ang mga kaaway na Diablo Satanas ay tutuksuin tayo ng mabilisan sapagkat tayo'y walang pananalangin. Tayo ay mahuhulog sa tukso, tayo mahuhulog sa pagkakasala sapagkat hindi tayo nananalangin. Kapag wala tayong panalangin, hindi tayo matatawag bilang anak ng Diyos. Sapagkat ang pananalangin ay komunikasyon sa ating Diyos Ama at ito ang daan upang makatanggap ng biyaya at pagpapala din naman. Pangatlo, upang mapangalagaan natin kung ano ang ating itinanim, kinakailangan tayo laging maging magalak at magbigay ng pasasalamat sa lahat ng uri ng bagay. Ito ang ibig sabihin ng pananampalataya. Tayo ay nagsisipag na bungkalin ng ating mga puso sapagkat pinapaniwalaan natin na tayo makapasok sa pinakamagandang lugar sa langit. Ang pinakamagandang lugar sa langit na tayo po'y ating itong itinatanim sa ating mga puso. Naniniwala rin tayo ay makatanggap tayo ng mga karangalan, ng regalo sa langit, sapagkat alam natin na tinatanim natin ay aayon lamang sa espiritual. Alam natin na tinatanim natin ay ang pagsunod sa salita ng Diyos. Kaya kapag tayo sumusunod sa salita ng Diyos, ang laman ng ating mga puso ay puno lamang ng kagalakan. Gaano kagalak ang mga magsasaka kapag sila'y nagtatanim ng magandang uri ng palay? Gaano kasaya ang magsasaka kapag ito'y inaani nila ng magandang uri ng bigas? Kagaya rin po nito. Kapag alam natin na nagtatanim tayo ng kabutihan sa ating kapwa, ng kabutihan sa ating Diyos Ama, tayo'y maghihintay, tayo'y magtsatsagang maghintay sapagkat alam natin ng ating aanihin ay puno ng kagalakan at kaluwalhatian mula sa ating Diyos Ama. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo Jesus, ngayon nga po ay binigay ko po sa araw na ito ang mga pangkalahatan kung paano po tayo magtatanim, kung paano tayo magbubungkal, kung paano tayo magbibigay lugod sa ating Diyos Ama sa pamamagitan ng mensaheng ito. Naniniwala ako sa inyong lahat, kasama ako, syempre na kinakailangan muna natin una bungkalin ang ating mga puso. Tanggalin ang mga damo, tanggalin ang mga bato, which is ito po yung mga kasamaan sa ating mga puso, sapagkat ang lupa ay sumisimbolo sa ating mga puso. Ako po'y nagpapasalamat sa inyong lahat, naway tayo po ay pagpalain ng ating Diyos Ama sa pamamagitan ng mensaheng ito. Maraming salamat. Siyempre tayo lahat ay magbigay luwalhati sa ating Diyos Ama.